Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, RJ again. And it's been a while since I last made the video. I think na siguro 5 to 6 months ago na yung last. And I'm so sorry. Marami akong ganap sa personal life ko right now. And I don't think I have anything to share with you that's valuable. Because you know me, I only post contents na merong, I think that's informative. And also, I'm more into tutorial and like informational videos. So, ayun, medyo nag-break ako sa YouTube for a while and I focused on affiliate contents. But today's video is very special and I think very informative. I'll be sharing with you my 162,000 pesos intimate indoor garden wedding expense. So this video is going to be a little bit longer than usual because i-explain ko sa inyo lahat as in like everything in detail. Because I know we don't have a lot of like contents about like wedding planning, wedding preparation here on YouTube. And as much as possible, I want to help you guys out because nung ako, naghahanap ako ng mga references, tutorial, mga videos about planning ng wedding. As in yung DIY planning, wala akong makita. So here I am sharing everything with you. So before anything else, please don't forget to subscribe on my YouTube channel and hit the bell button so you'll be notified every time I upload a new video. And guys, I'll be creating more contents about wedding planning, wedding preparation, and everything about that. So let me know kung meron kayong mga questions. And let's start. Okay, so before we get started, I just want to give you an idea about our wedding. So our wedding is an intimate indoor garden wedding. And it's Christian, guys. Born again Christian kasi yung husband ko. We only had 40 guests. So I just want to put it out there. And yeah, I'm gonna show you some pictures of our wedding para meron kayong reference kung ano yung kinalabasan ng 162,000 pesos na budget, okay? I-chronological order ko na lang para hindi ako mahirapan. So, let's start with DIY prenup. So, for DIY prenup, we only spent 2,946 pesos. Early this year pa lang, nagplan na kami ng family ko na pumunta ng Baguio. And part of the plan is pumunta ng Atok Benguet sa Northern Blossom Flower Park. That's why we only spent this much because ang binayaran lang namin is, hindi ko sinama dito sa expense na to yung entrance fee. Since pupunta naman talaga kami doon, siningit lang namin yung DIY prenup. Now, if you want to spend on prenup, go ahead, do that. Ako kasi parang, ako lang, for me lang to. Kami nag-spend sa prenup kasi I feel like parang additional gastos lang siya. And we can have more pictures naman sa wedding, ganyan. Ang thought lang kasi ng DIY prenup namin is para we have like pictures to use para pag mag-a-announce kami ng wedding. Now, before kami mag-atok, hindi pa kami engaged. Kasi wala kaming plan mag-engage kasi sinabihan ko yung live-in na kasi kami ng boyfriend ko. Tapos sinabihan ko siya na wag na siya mag-propose since nagpaplano na kami ng wedding last year pa. But then, ayun, nung nag-atok kami, nag-DIY prenup kami, ang nag-picture lang sa amin is yung kapatid ko, tapos yung girlfriend niya. May dala lang kaming tripod, ganyan. Tapos, pictures lang talaga na regular. Naghanap lang kami ng mga inspo sa Pinterest, yung mga posing, ganyan. Tapos, hindi ko alam, nagplano pala talaga siya ng proposal. Alam ko talaga is, DIY, magpiprenup lang kami doon. So, kinonsyaba niya yung kapatid ko, mama ko, yung girlfriend nun. So, yung mga first few photos namin for the DIY prenup, ano siya, yung wala pa akong ring. As in, yung ring ko lang nun is promise ring. Tapos, nung parang kalagitnaan na, doon na nag-propose yung husband ko. Tapos, ayun, hindi na kami masyado nakapag-pictures kasi sobrang at the height of the emotions na. So, onti lang yung nakuha namin shots, pero yung ibang mga shots doon nagamit namin for the printing sa wedding namin. Ginamit ko yung isang picture doon for money envelope. So, for DIY mini prenup, ang ginastos lang namin dito is yung mga suot na damit namin, tapos tripod, yun lang. So, i-flash ko na lang din sa screen yung mga expenses. Guys, for the wedding requirements naman, ito yung mga documents na need mong i-process sa munisipyo para makakuha ka ng marriage license. We spent 3,005 pesos and hindi dapat to ganito kalaki, guys, ha. Medyo nag-go lang kami sa convenient way kasi for the PSA and Senomar, kumuha lang kami online. So, dineliver siya sa bahay. That cost us 1,520 pesos. So, dalawang PSA yon and dalawang Senomar. Tapos, photocopy and notary din, 350.
Tapos, nung nandoon na kami, nagpa-process na kami ng marriage license, di ba, mag-apply na kami. We found out na yung Senomar namin is mali. Kasi, di ba doon sa online portal ng PSA, mag-fill out ka ng mga information, ganyan. Online lang kasi ginawa namin para hindi na kami mahirapan since we're both working. Nung nag-fill out kami ng form, ang fill outan lang namin is yung mga naka-asterisk. To my understanding kasi, yung mga naka-asterisk sa mga forms na need fill outan, yun yung need lang fill outan. So, doon sa form na need fill outan sa website, walang asterisk doon. Either isa sa isa sa father's or like mother's name. Hindi ko na maalala kung ano specific na yun. So, we leave it blank kasi akala namin hindi na siya need fill outan. Kasi ang nasa isip ko guys is parang meron na silang information about us, tapos i-verify lang nila through mother's name, ganyan. But yun, kung ano pala yung nilagay mo sa website, yun lang din yung ipoproduce nila dun sa document mismo na ipapadala. Akala ko for verification lang yung mother's name nun. So, di namin nilagay yung father's name namin. But yeah, nung nandoon na kami sa munisipyo, ayaw nila tanggapin yung Senomar na yun. So, we ended up getting another one. So, that cost us another 860 pesos. Hinintay ulit namin ma-deliver, then after 2 to 3 days, bumalik kami sa munisipyo. And then, that's it. We got our marriage license. 275 pesos yun. So, for our wedding bands, guys, ang wedding bands namin is from Pristine Paradigm. Ito, guys, hindi muna kami masyado nag-spend dito kasi natatakot kami mag-over budget. So, kapag bumili kami ng real gold na wedding bands, baka hindi umabot yung budget namin for the wedding. So, yun yung worry namin. That's why we went for real moissanite gold vermeil. So, ito guys, it only cost us 8,635 pesos. Yung ano lang yan na wedding bands lang, yung wedding ring ng asawa ko and wedding ring ko. But next year guys, we will be upgrading to a real 18K na gold. Now, for the food and venue, we got a package. So, yung catering service namin guys is Queensland Catering. Doon ako nag-work from 16 to 20 years old. Nag-food attendant ako doon. So, I know how they work. I know how they prepare food. And gustong-gusto ko rin yung venue kasi package na to. Sa package na 68,050 pesos, kasama na dyan yung food and venue, preparation room, yung parang room kung saan mape-prepare si bride and groom, tapos lighting and sounds, tapos cake and wine. So I guess, sulit naman na siya. And ayoko na rin masyadong mag-isip kasi initially ang suggestion ni mama, kunin namin yung catering pero hindi venue. Yung venue kasi guys, may-ari din noon is yung may-ari ng Queensland. So, yun dapat yung plan sa ibang venue kami since medyo mahal dito sa Isabel's Garden. But kasi ako, nung nag-compute ako, feeling ko same lang din yung magagastos ko. And ano pa, more mental load pa kasi isipin ko pa saan ako kukuha ng lights and sound, saan ako kukuha ng magbe-bake ng cake, yada. So, ito, package na siya. So, wala na akong masyadong iisipin. For me, it's so sulit kasi ano siya, indoor garden siya. It's so beautiful. Yung ceiling niya, meron na siyang mga pailaw na sarili. So, hindi mo na siya need lagyan ng styling. Tapos, merong tela na paganyan. Tapos, yung garden mismo, maganda siya. Tapos, indoor siya. So, hindi mainit. Yun yung ano ko eh. Kasi ayoko yung parang garden talaga, like garden. Kasi, mainit paghapon. So, ito, naka-aircon yung buong place and malamig rin talaga yung aircon. Tapos, sa labas niya, guys, merong receiving area or parang lobby. So, during the time na hindi pa nasa-start yung ceremony, nandoon lang lahat ng mga guests dun sa receiving area or lobby. Since may prep room na, ni-utilize na namin yun. Hindi na kami nag-book pa ng hotel para lang mag-prepare doon. So, ayun. Tapos sa cake and wine din, nag-send lang ako ng inspo. Tapos sa lighting, meron silang sariling lighting doon. May sounds na din. So, wala na akong poproblemahin, di ba? Also, napakaganda rin talaga ng setup. Pinili ko talaga is pink kasi that's my favorite color. Basta, ang ganda ng setup. Like, pag tinitingnan ko, kinikilig ako. And yung mga flowers, guys, hindi yan real flowers. Ano lang siya, artificial lang siya. But it looks good on pictures. So, sulit. Ang ganda niya. Nga pala guys, lahat ng mga suppliers ilalagay ko sa caption and then ilalagay ko na rin sa screen yung mga text dyan and kung sino yung pwede nyong kontakin, okay? For the photo and video naman, we spent 15,000 pesos. So, yung isa sa mga photographers nung like team na to,
kaibigan siya ng husband ko kasi magka-classmate sila nung high school. So, hindi na kami lumayo. Magaling rin kasi talaga sila. Tinitignan ko yung mga pictures nila. Lagi ko kasi nakikita yung post nung friend ng husband ko sa IG. Tapos, okay naman sila, nagwe-wedding sila. Kung ano-anong events yung ginagawa nila. So, ayan, 15K kasama ng photo video, pati yung raw files, ibibigay rin nila sa inyo. So, kung gusto nyo silang kunin, ilalagay ko na lang dyan. And guys, initially, gusto ko sana, pictures lang. Gusto ko mangyari is parang, alam nyo yun, parang candid shots lang. Ayoko nung masyadong rehearsed na photos. But, nung nag-inquire kami sa friend ng husband ko, sinadjust niya talaga na mag-video kami. And guys, buti na lang nakinig kami kasi nung nakita ko yung mga videos ng guests, yung reactions nila, yung video ng buong wedding, sobrang, alam mo, parang nare-relive mo yung moment. Ako kasi medyo may pagka-senti ako. Tapos maano ko sa memories, ganyan. Mahilig ako mag-look back. So pag nakikita ko yung mga video, oh my gosh, ang ganda-ganda, ang saya-saya. And wala na, nasa-senti ako. So, ayun, kung ganun kayong tipo ng tao, you really value memories, mag-invest kayo sa video. For the gown, guys, nag-rent lang ako sa Vestiaire. Di ko alam kung tama yung pronunciation ko, but meron silang branch sa Muntinlupa. Tapos alam ko meron din sa Quezon City. But since Las Piñas kami nakatira, doon kami sa Muntinlupa pumunta. And yung gown na napili ko is only 6,500 pesos. I'm gonna create a separate video about this one. But yeah, rented lang siya. Tapos shoes naman, bumili lang kami sa department store, which is 1,999 pesos. Jewelries, online lang. Veil, sa Vestiaire na rin kami nag-rent. Tapos, nagbayad kami for fitting. May box yon, so nag-rent din kami ng box. Bridal robe, nipple pasty. So, ayan, lalagay ko na lang yung breakdown dyan. And then, for my husband naman, which is groom's outfit, we only spent 6,079 pesos. Nag-rent lang din kami ng suit, which is, I guess, around 2,500 to 3,000 pesos. I can't remember exactly kung magkano, but yun yung range. And nag-rent kami sa Gardini. So, si Gardini, guys, marami silang branches, like, as in madami. Like, nung nagtagaytay kami, nakita ko may Gardini din doon. So, ayun, madami. And doon na kami nag-rent. And for the shoes, bumili lang kami sa mall. Then watch, same thing, sa mall lang din. For the wedding dance naman, yung dress ko doon was 2,590. Pero since may delivery pa na 100 pesos, it's 2,690 pesos. So, ito guys, sa sa IG ko siya in-order, which is, ang name ng shop is Whoopi Clothing. Yung mga artista guys, yung ginagamit nila for like, mga guestings, doon sila bumibili. And ang dami nilang mga artista na, alam mo yung mga pictures ng mga artista na bumili. So, ayun guys, sobrang ganda ng dress na to. Like, tinitignan ko, ang ganda ng flow niya. Tapos pag umiikot ako, basta parang fairy tale siya na, I got my fairy tale moment nung wedding dance. So, ayun, mura lang yan siya guys. And guys, super sulit nun. Kahit 2K siya, 2,600. Sulit, promise. For the makeup naman, hair and makeup. So, ito guys, package tong kinuha namin. Bride and groom na siya. So, 5,800 pesos lang. Pero since di ko na kinuha yung sukli, so 6K siya. 6K yung binayaran namin. And guys, oh my gosh, ang ganda ng makeup. Ang ganda ng pagkaka-makeup sa akin. Nung una, I felt a little bit weird kasi hindi ako sanay ng full glam na makeup. Tapos, I feel like nung araw na yun, hindi sa akin bagay yung makeup ko. Pero tinitingnan ko yung mga pictures, oh my God, ang ganda pala. Tapos everyone, like my friends, my family, sinasabi nila sa akin, ang ganda daw ng pagkaka-makeup sa akin. And yung pinaka na-enjoy ko talaga is yung skin prep. As in, ang ganda ng skin prep nila. Tapos pag hawakan nyo yung skin nyo, parang walang nakalagay. Your eyes will like feel a little bit heavy kasi meron silang tape na ilalagay dyan. Tapos, of course, yung extra, parang ganun, hindi ko alam tawag doon eh. Sa pilik mata, tapos contact lens, since first time ko magsuot ng contact lens during that day. But yeah, ang ganda ng pagkaka-makeup sa akin. Feeling ko Barbie ako. Tapos yung hair din. Ang ganda na hair. So, kung gusto niyo siyang kunin, Hair and Makeup by Cleshi, search nyo lang siya sa Facebook. Meron silang IG, TikTok. Lalagay ko dyan lahat kasi deserve niya ng hype and sobrang affordable lang ng look na to. Now, for the ceremony essentials, so kasama dito is yung Bible, yung aras, cord, veil, ganyan. So, yung kailangan during the wedding ceremony.
doon na kami bumili online. Set na yung kinuha ko, again, para hindi na ako mahirapan maghanap pa ng iba't ibang kinemerut. And sa same shop, doon na rin ako bumili ng bouquet ng flowers. Doon na rin ako bumili ng wedding ones, which is yung ginaganon kapag lalabas si bride and groom sa reception or sa church. Tapos, yung mga corsage, yung dito ng husband ko, yung sa entourage namin, yung nakalagay sa wrist ng mga girls, tapos sa mga boys naman is yung dito sa dibdib nila. So, ayan, lalagay ko na lang din yung link dyan. And for the wedding souvenirs, we only spent 2,024 pesos. Since, like I said, intimate wedding lang to, yung in-invite lang namin is yung mga very close friends, family, relatives, so wala namang reklamador doon. And ang souvenir lang namin is scented candle. Look at that. This is that one. Scented candle siya. Tapos, the other one was a bottle opener. Pero key yung itsura niya. Tapos, meron siyang kasama na box na ganyan. Nalagyan nyo lang ng kung anong gusto nyo ilagay. So, nilagay namin doon is mga candy lang and chocolates. Nag-print lang rin ako ng mga tags, thank you tags. Tapos, pinersonalize lang namin. For the love gifts naman, we only have one pair of ninang and ninong. And then one pair of secondary sponsors. So, yun sila lang yung may mga gifts. So, bumili lang, for the ninongs, bumili lang kami ng wine, tapos yung Nescafe Gold na kape. Tapos, for the ninangs naman, scented candle. Hindi siya ganito, medyo mas pricey siya na scented candle. Tapos, yung air freshener. So, ayun. Pinackage lang namin siya na maganda, and then we printed out letters. Like, mga letters yun talagang sinulat naming dalawa ng husband ko, tapos pinrint lang namin gamit yung Canva. Tapos ayun, they appreciated it. Ang ganda-ganda ng tignan. For the pastor naman, it's 5,000 pesos. For the aisle flower styling, we only paid 3,000 pesos. And this is fresh yung kaibigan kasi friend ni mama yung naggawa. Pero if hindi namin yung friend, for sure mas mahal. So thank you so much. For the barongs and dresses, bumili lang din kami online. So pinapapili ko yung mama ko, yung mga part ng entourage. For the barongs naman, mga lalaki yun. Lahat ng mga guys, nakabarong sila, yung mga kasama sa entourage. So, bumili lang rin kami sa Shopee. Ilalagay ko na lang din yung link dyan. Lahat na pwede kong ilagay, ilalagay ko dyan. Onti lang yung entourage namin, guys. Kasi wala kaming flower girls, wala kaming bridesmaids. Like, ano lang talaga. Kung sino lang yung mga need. So, meron lang kaming yung maglalight ng candle, yung primary sponsors, secondary sponsors, maid of honor, best man, mga bearers, ring bearer, kineme, basta yun lang yung entourage namin. Tapos, for the invitation card naman, ako lang yung nag-edit nun. So, nag-subscribe kami sa Canva for 1 month. Tapos, for that whole month, tinrabaho ko lahat ng printings para mas makapili ako ng mga gandang templates. Nag-subscribe kami. So, ayun, we only spent 761 pesos kasi hindi naman lahat nabigyan namin ng physical copy ng invitation card kasi yung iba namin guys medyo malayo. So, onti lang yung nabigyan namin, and like I said, 40 lang naman yung guest namin. So, onti lang din talaga yung mapiprint namin. Bumili lang ako ng mga envelope, tapos yung para siyang wax seal na nilalagay sa mga letters. Tapos, ayan, we printed it out. Also, sa Shopee lang ako nagpa-print, guys, because ayoko nang lumabas. Nakakapagod. DIY bride. So, ayun. Lalagay ko na lang din dyan. Ang ganda kasi ng pagkaka-print nila. Textured matte yung finish niya. And okay kausap si sellers and goods. For the tips naman, of course, kasi yung, like I said, dito ako nag-work for a while, like 4 years sa Queens ng Catering. So, lahat ng waiters, yung food attendants, kilala namin personally, as in friend ni mama yung iba pa doon. So, nag-tip talaga kami. For the program naman, wala kami masyadong program. Kasi ang pinaka-focus ng wedding namin is the ceremony, food, tapos yung program, onti lang, as in parang wala patang 1 hour. Kami, love string dance. Diba usually dapat money dance, yung kiniklip sa dress. Hindi namin yung ginawa. Ang ginawa namin is string siya, tapos magsasabit ng envelope yung mga guests. Yan. Tapos, for car naman, itong car na to guys, nag-rent kami para merong service yung family ko, tas family niya. Kasi, nagluto pa kami ng extra foods Nagluto yung mama ko, tita ko, tas mother-in-law ko ng extra foods. So, ayun, para merong pang transport ng pagkain. Tapos, ginamit na rin namin pang service. So, ito guys, for 12 hours, ang nirenta namin is Mitsubishi Expander. So, medyo marami-rami din nakakasakay. So, ayun.
sulit naman. Ang nag-drive nung car is yung father-in-law ko. Nag-add din kami ng soft drinks and snacks. Alam niyo yung parang pika-pika kapag habang nagse-ceremony ganyan para hindi lang sila masyado agad magutom since after pa ng ceremony yung kainan. But yeah, nag-add lang kami which is 1,700 pesos. And then, eto guys, I'm so thankful na meron akong mga talented friends. Kasi meron akong dalawang friends na nag-host talaga ng kasal and ng mga events. So, yung isa kong friend which is cousin ng cousin ko, ayun, siya yung on the day coordinator. Siya lang yung nag-asikaso nung mga need asikasuhin during the day of the wedding. Pero, lahat ng yon pinrepare ko na, nilatag ko na sa kanila lahat. Kasi nakakaya eh. Ayaw nila magpabayad. As in, ayaw nila mag-accept ng PF. So, nagbigay lang kami ng small gift sa kanila. Tapos yung host naman nung kasal ko, guys, nag-host talaga sila ha, as in. So kung gusto niyo kung need niyo ng host around Bulacan area, si Christine, si Tintin, pwede niyo i-contact. Lalagay ko na lang dyan yung Facebook niya. And then si Kate, pag around Las Piñas, since naman to si Kate, nag-host talaga siya. So siya yung host ko nung kasal ko. Minake sure ko na lang na lahat ng need nilang, kailangan nila, nakalatag na lahat para hindi na ako masyado nakakaabala sa kanila since grabe na yung effort nila for my wedding. And kasama ko rin talaga sila nagpaplano. So, ayun. It really pays a lot to have talented friends. Ayun. Thank you so much. So, i-book nyo sila guys. As in, magagaling tong mga to. For the lechon naman, hindi kami nag-spend doon because yung stepfather ko, siya na yung nag-sponsor noon. Tapos, yun, like I said, yung mama, tita, and mother-in-law ko, nagdagdag sila ng food para just in case na kulangin. Tapos, so yeah, that's it. I guess we spent around 180k more or less. Kasi since merong pang mga eat out, pamasahe, yung mga other expenses na hindi ko na-document. The main reason kung bakit nakatipid kami ng ganon kalaki is because maraming tumulong sa amin, onti lang yung guest namin, and marami kaming friends na nag-volunteer mag-help. Kami ng husband ko, hindi kami masyadong matropa. Like, wala kaming ganun kalaking circle of friends. That's why we opted for an intimate wedding. And ever since, guys, kasi 7 years kami before nag-live-in, tas nag-live-in kami for a year. And dati pa, before pa kaming mag-live-in, napag-uusapan na namin na pag magpapakasal kami, ayaw namin na ingrande. Gusto namin comfortable kami sa araw ng kasal namin. Gusto namin nakaikot-ikot kami. Ayaw namin yung masyadong choreographed, rehearsed. Gusto namin very natural. That's why yung mga photos ng kasal namin, very natural lang din talaga tignan. And I'm just so happy of how it turned out. Like, imagine, for that amount of money, ang ganda ng kinalabasan. And ang saya-saya kasi first time ko magkaroon ng event that's about me, like about us, na lahat ng family ko, relatives ko, ng mga friends ko na invited. Makita ko talaga na nag-enjoy sila. And ang ganda ng kinalabasan, as in. If magpaplano ako ng wedding and I have 1 million pesos, I would still choose intimate wedding, as in. Ang ganda-ganda. Ever since that day, lagi ko siya naiisip. Like, lagi pa rin tinitignan ko yung mga pictures, tinitignan ko yung stories ko. And I'm just like so proud. Kasi the whole wedding planning, kami lang ng husband ko yun. Like, kami lang nagplano. Ako kasi, planner akong type of person. So, na-enjoy ko talaga siya. It's a little bit like stressful. May mga ma-encounter kang issues like problems along the way. 3 months lang kasi yung preparation namin. And we're both working. So, ayun. Nahiraos namin. Nag-start kami ng wedding prep August. Tapos, ang wedding namin October 17. And we're just so grateful kasi marami kaming friends, family, and relatives na tumulong talaga, as in. I feel like that's a fairy tale ako nung araw na yun. And I think I'm gonna remember that like vividly kahit na matanda na ako. Pero guys, if you have any questions, let me know. Yun lang naman yung mga expenses namin. I'm gonna post more contents about my wedding in the next like few weeks. So please subscribe to my YouTube channel, and yun lang. Bye-bye!